Magsisimula ng mabuo at pumasok sa bansa ang mga bagyo. Ayon po yan sa Pag-asa. Kaya naman puspusan ang paghahain ng mga mambabatas ng mga panukalang magpapalakas sa paghahanda ng bansa laban sa climate change. Mula sa Batasang Pambansa, si Jap Regala live. Jap? Greg, dahil sa nagbabagong klima ng bansa, isinusulong ng mga mambabatas ang pagtatatag ng ahensya sa ilalim ng University of the Philippines. Kasabay ng pagbuhos ng ulan, naging sentro ng talakayan sa Joint Committee on Higher and Technical Education at Climate Change ang panukalang pagtatatag ng University of the Philippines National Climate Resilience Institute na pinangunahan ni Committee Chairperson Jude Asidre at Climate Change Chairperson Aniela Bianca Tolentino. Layunin ng panukala na maging sentro ng pananaliksik, pagpaplano at inobasyon para sa mas epektibong pagtugon sa climate change. The proposed institute seeks to position the University of the Philippines at the forefront of climate research, innovation, policy development, and capacity building. More importantly, it will serve as a national center for generating evidence-based solutions that can guide government, local communities, industry, and civil societies in addressing the complex challenges posed by a changing climate. Ayon naman kay Chairperson Tolentino, malaking bagay ito para sa paghahanda sa publiko sa anumang sakunang dulot ng climate change tulad na lang ng pagbaha, tagtuyot at iba pa. The measures before us recognize that building climate resilience requires more than disaster response. It also requires strengthening our capacity to generate knowledge, improve skills and information, and develop practical tools that support better decisions before disasters occur. In line with the mandate of the Committee on Climate Change, we wish to examine how these bills can help communities better prepare for climate-related threats, strengthen their capacity to withstand and recover disasters, and ensure that scientific knowledge effectively informs public policy and action. Binigyang diin din ng UP Resilience Institute na lalong kailangan ang ganitong institusyon dahil patuloy ang pagtaas ng climate risks at gastos ng inaction. The risks posed by climate change are accelerating. The cost of inaction continue to rise. The need for reliable science, anticipatory governance, and evidence-based planning has never been greater. The question is not whether we can afford to invest in resilience. The question is whether we can afford not to. For this reason, the university expresses its full support for the establishment of the National Climate Resilience Institute. Suportado rin ang panukala ng iba't ibang ahensya kabilang ang National Disaster Risk Reduction and Management Council at Department of Environment and Natural Resources. Samantala, hiniling naman ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang pagko-consolidate ng 7 panukalang batas na kaugnay nito na inaprubahan ng komite bilang committee report. Greg, giniit pa ng mga mambabatas na dapat na itong maipasa para sa mas pangmatagalang paghahanda ng bansa laban sa anumang mga sakuna. Mula ito sa Kamara, balik muna sa iyo, Greg.